Okay, bali itutuloy po natin. So andun po sila ngayon sa may parte na nasira yung kanyang riprap. So itong fish pond po kasi namin ay gawa sa riprap. Ang riprap ay isang pamamaraan kung saan inaayos yung mga bato para maging pananggal lang ng lupa, para sa ganun ay hindi siya mag-slide. So merong isang parte doon na bali inilipat kasi ng tatay ko yung daanan ng tubig, kasi yung mga ito po ay hindi na ginagamitan ng water pump kundi ginagamitan na lamang ng mga PVC. So merong mga pasadyang PVC ito, mga disais. So yon, kung makikita nyo po yon, yung kulay orange na yon, tsaka isang kulay black. So dalawa siya. So maganda yung pagkakariprap nito. So yung pagre-riprap ay hindi lang din basta-basta patong ng mga bato, kundi meron ding required na skill din siguro kasi hindi siya agad-agad nasisira. So yung part na yon na nilalagyan nila ng panibagong riprap, inilipat ng tatay ko yung doon, yung daanan ng tubig, para sa ganon ay magkakatapat-tapat sila. So yun yung airpot ko, dahil medyo tumatanda na, kaya sabi niya hindi na rin siya magtatrabaho sa mga fish pond, pero tingnan niya kung gaano siya ka-passionate din sa buhay. Tagabuhat pa rin ng mga bato, habang yung mga kaibigan natin sila yung naglalagay ng lupa at nag-aayos dun sa mga bato. So far so good, medyo maayos silang magtrabaho dahil mahaba din yung kanilang naging output. Kontento naman tayo sa kanilang natapos. So doon sa patis doon, kung makikita nyo, merong gumagawa din doon, nagtataas ng mga bato galing sa may So dyan sa parte ng bundok namin na yan ay mga mais, mga yellow corn, pangkain ng ating mga alaga. Ang naitanim dyan, hindi ko sure kung parang aabot yata ng 10, so matotal na bag ng Corn World, kasi bali 4 silang nagtanim dyan. Yung kuya ko, yung bayaw ko, si ading ko, tsaka yung tito ko, yung kapatid ni mama. So ayan, so andito naman tayo, nanonood lang. And we are hoping na sana maging maganda yung ating project na to. So nung bata ako, maalala ko, bago ako maaksidente, merong mga puno dito ng suha, yung red sander kung tawagin. Magagandang klase siya ng suha. Yun yung mga malaki, tapos yung laman niya kulay red na matamis. Galing siya ng Kasibu. So yun yung product din naman ng Kasibu, mga suha, mga citrus, kaya binansagan siyang citrus capital of the Philippines. Kaso nung bumalik kami galing ng Philippine Orthopedic Center, kasi way back 2011 nagkaroon ako ng spinal cord injury. Sa hindi inaasahang pagkakataon nabangga po tayo. So ayun, mula noon 2011 napabayaan itong lupang ito, nagpasa-pasa sa mga tao kung kani-kanino. And now na recover na po natin, may mga parts pa na hindi pa natin nare-recover, pero hopefully maibalik natin lahat, kasi medyo may sentimental value sa atin yung lupang ito. Dito tayo ipinanganak, dito tayo lumaki, dito tayo nagsimulang mangarap, kaya pinaghihirapan nating maibalik.
May mga suha to noon kaso nawala na. So ngayon lang din ulit ako nakakabalik. Ang huling mga akyat ko dito na medyo madalas ay nung pandemic. Pero ngayon medyo napapadalas ulit tayo dito because of a lot of factors. Unang-una dahil medyo pagka nasa government ka kasi maraming stress din sa trabaho. And kailangan nating magtanggal ng stress. So nandito tayo patingin-tingin sa ating mga tanim. And nakakatuwa kasi meron na ring mga pakinabang yung ating mga pinaghirapan nung araw. So marami rin po tayong saging dyan. Marami tayong saging. Dyan po galing yung mga itinatanim nating yung mga niluluto nating banana chips. So gaya nga po ng nasabi ko kahapon sa aking isang video. So hindi kasi sapat yung isang source of income lang para masabing medyo maganda or para makaluwag-luwag. Kasi sa panahon natin ngayon medyo mahal na lahat ng bilihin. Kaya sinusubukan nating mag-diversify. So ang diversification is a management strategy kung saan nilalagay natin sa iba't ibang vehicle ang ating mga pera para sa ganon ay kumita pa ng another source of income. So sa bahay meron tayo doon furniture shop, meron ding konting lakatan, pero mas marami tayong lakatan dyan sa part na yan. Hindi lang natin mapuntahan kasi naka wheelchair tayo. And then ito, sinusubukan nating magsimula sa fish pond. Meron din tayong mga native dito na manok dyan. Maraming native chickens dyan. So dito sa part naman na sa baba, dito sa part na yan meron din naman tayong mga native na baboy. So meron tayo dyan 7 na inahin. So paunti-unti nakakaipon tayo ng mga breeding stock. At yun yung ating mga gagamitin para makapagsimula. So tiyaga-tiyagaan lang din. Mahirap mag-ipon ng mahirap yung biglaan. So it takes time. Yung mga native natin na baboy ay galing pa nun sa unang bonus ko sa government. Way back 2023. And then 2024, ayun. Sinimulan naman nating ipalinis tong mga to. Nagtanim tayo ng mga iba't ibang klase ng puno. May mga, kung may mapapansin nyo, may mga manok din doon na kulay black, tatakbo-takbo. Yan, mga native chickens. So pagdating ng araw, pagka dumami sila, that will also be part of our sources of income. So yun lamang po muna for today.